Gawa sa personal po kayo muna tayo. So ano po muna yung ating topic ko ngayong araw. So ang binigay po sa akin na topic ay English or faith. Medyo, share ko lang po na medyo kinakabahan po kasi first time ko po na mag-mensahe po dito sa harapan po. And sobrang thankful ko po dahil napili po ako dito kahit alam ko pong hindi po ako masyadong karapot dapat. So, ayun po. So, English or faith, next slide po. Ito lang po sa inyo. Gaano nga ba kalalim ang pananampalataya ng Kristo? Minsan po ba sa ating buhay tinanong natin na gaano kalalim ang pananampalataya natin kay Kristo? So kung hindi pa po niyo tatanungin ang sarili kung gaano po kalalim, mag-isip-isip po tayo na pagdirayan ito. Na tanungin natin sa sarili, gaano nga ba ang pananampalataya o ang gusto natin kay Kristo? So next slide. What is faith? Faith is a strong, unshakable belief or trust in something or someone, often without proof or evidence, and involves a deep conviction and commitment to what belief. Ang faith po ay ang pananampalataya natin na napakapangyarihan o ang tiwala natin sa isang bagay o sa isang tao. Ito po ay hindi kinakailangan ng evidence or proof na nananampalataya o naniniwala tayo sa Kanya. So, dito po tayo nag-commit or naniniwala. Next po. Ang verse po na binigay po sa akin ay Luke chapter 17 verse 5 to 10. Ang sinasabi po dito na sinabi po ni Pastor Ray kanina na verse 5 na sinabi ng mga apostol sa Panginoon na nagtagal po ninyo ang aming pananampalataya. 6. Tumugon ang Panginoon. Kung ang inyong pananampalataya ay sila ng buto ng mustasa, masasabi po ba ninyo sa punong ito, ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo ito. Para po sa mga hindi nakakalaman ng buto ng mustasa, ang buto po ng mustasa ay mas maliit pa po sa munggo. Kung atin mo makikita, ganyan lang po siya kaliit. Sobrang liit lang po talaga. Na sinasabi po dun sa verse 6 po, na, sa verse 5 po na, sinabi ng Panginoon sa mga apostol, nagtiran po ninyo ang aming pananampalataya. So, ang lesson po na inaalam nito ay, ang mga apostol ni Jesus ay nangingi po ng napalakasin ang kanilang pananampalataya na without knowing na sapat na po yun. Akala natin, kapag malaki yung pananampalataya natin, ay hindi na tayo makakalakas ng ating mga pagsubok sa ating buhay o wala na tayong mga problema na ating pinagdadaanan. Ngunit, mali po ang pagkakaunawa natin. Akala din po natin ay magiging mananag tayo o malakas tayo kapag malaki po yung pananampalataya natin. Kaya kung ating babasahin sa verse 5, nagpapalagdag po ng pananampalataya ang kanyang mga apostol, which is na misinterpret po nila kung ano po ang ibig sabihin ng pananampalataya. So, tinawag po sila ni Jesus na kahit kasingkit lamang ng butil ng sikamoro ang kanyang pananampalataya sa kanya ay magagawa na nila ang mga imposibleng bagay na akala nila ay hindi kayo posible. Kapag may pananampalataya po tayo, kahit po napakaliit ng punan, sobrang powerful na po nito. Sapagkat alam natin, may pananampalataya natin ay binigay ni Jesus. At hindi po galing sa atin yung pananampalataya yan. Napakaganda din po ng sinasabi ng verse na ito. Dahil ang faith ay hindi tungkol sa liit or laki, sapagkat ang mahalaga ay kung kanino ito galing. Minsan sa ating buhay, hindi natin nadarama minsan
ang ating pananampalataya niyo, na akala natin ay mahina. Ngunit kung isusurrender natin to kay Lord, o sa kanyang authority, ay magiging sobrang powerful po nito. Sapagkat ating buhay ay siya ang gumawa, binigyan po tayo ng buhay ng ating Panginoong Isus. Kaya naman surrender natin sa kanyang lahat. At yung faith po natin, ay huwag po natin isipin na maliit o malaki ito. Sapagkat siya po ang may authority sa lahat ng bagay. Amen po ba? Dagdag ko lang din po, kaya minsan po yung mga problema tayo na pinagdaraanan sa ating buhay, ito po yung mga plano sa atin ni Lord na akala natin ay mga pinabayarapan po tayo ni Lord o binibigyan niyo po tayo ng mga pinag-aaral niyo po yung kasalanan natin na dahil sa mga kasalanan natin na nagkakamali tayo. Ngunit mali po yun. Binibigyan po tayo ng mga suliranin ng ating Panginoong Isus para po mapalakas yung pananampalataya natin. Kung akala natin minsan ay napapatanong tayo sa ating sarili na, Lord, bakit niyo po binibigay sa akin ito? Bakit ako nagkakaroon ng problema? Bakit niyo po nararanasan itong mga pagsubok na ito? Ngunit, ito ang dahilan kung bakit tayo binibigyan ng ating Panginoon ng mga suliranin. Pinapalakas niya po ang ating pananampalataya. At kaya naman, kapag may mga problema tayo pinagdaraanan, magtiwala lang tayo sa Kanya. Dahil hindi niya tayo papabayaan at nandiyan lang po siya lagi sa atin para tulungan tayo. Kaya sa oras po na tayo ay may mga pinagdaraan ng problema, isip po natin siya at imbis po na lumapit po tayo sa mga tao, kausapin natin siya na tulungan tayo at surrender po sa kanyang lahat. Sapagkat siya po ang nakakalam sa lahat at may mga better plans po siya sa atin na naka-okay po sa kanyang mga plano. Next slide po, please. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay sa nakilamang ng puno ng mustasa, masasabi niyo po sa punong ito na ng sikamoro, mabulong ka at pagdating sa dagat at susunduin kayo ito. 7 po. Seven po. Kapag galing ang inyong alipin sa pag-aaral o pagbabastan ng mga tupa sa buhay, inaayaan ba ninyo siya agad upang kumain? Hindi ba lang sasabihin ninyo ay paganda mo ka ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ko habang ako'y makain. Pagkakain ko, siya ako kumain. 9-10 po. Pinasasalamatan mo lang ako ang kanyang alipin dahil sa invitation nito. Yan. Ganoon din naman kayo. Kapag nagawa ninyo ang lahat ang inuutos sa inyo, sabihin ninyo ang inyong mga alipin walang kamuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. So ano nga po ba ang ibig sabihin itong verse 11-10? Dalang pong lesson po sa atin itong verse 10 ay hinatulad po ni Jesus ang sitwasyon ng amo at ng alipin sa verse ito. Kung ating babasahin ang verse ito, sinasabi po nito na ang tungkulin natin na pagsilbihan ang ating amo at gawin ang mga bagay na kakalagit niya. So sa ating buhay po, nagre-represent po ng amo si Jesus at yung mga alipin po ay tayo pong mga
sumasama sa kanya ang mga nananampalataya. So, paano po siya naging connected? Kaya nga po sabi ko, ayun po. Ang paglilingkod sa kanya at pagsunod sa kanyang mga utos ay ating tungkulin o obligasyon. Hindi natin itong pagmamalaki sapagkat siya dapat ang pagmalaki natin at itaas sa kanyang ngalan. Dagdag pa rito, hindi tayo hihingi ng kahit anong gantimpala sa kanya. So, sabi po dun ay, ang kanyang, kapag sumusunod po tayo sa kanya, hindi po ang sarili natin ay pagmamalaki natin kung hindi siya. At kaya po natin ginagawa o nananampalataya sa kanya, ay ito po ay ating tungkulin o impresyon sa ating pang-araw-araw. Kaya naman, pagsilbihan natin ang ating Panginoong Hesus ng ating buhay at itaas po natin lagi ang kanyang ngalan. Wag po tayo kumano sa mga bundong pananaw at sundin lang po natin siya lagi. So bakit nga po pa natin siya sinusunod o pinaglilingkuran? Kung ating babalikan po yung verse 10 na 7 to 10. Wala po. So, kung ating mabalikan itong 7 to 10, na sinasabi dito na kahit tayo mga alipin, ay yung alipin po, na pinaglilingkuran yung kanyang, ay kanya talagang tungkulin na ginagawa. At wala siyang hihinging at dapat wala siyang hihinging kapalit. Gaya po tayo mga tao. Hindi po natin kailangan manghingi ng kapalit, o dapat hindi po tayo hindi po tayo dapat maging masaya maging masaya tama. Hindi po natin dapat ipagmalaki sa sarili natin o yung ginagawa natin sa Kanya. Sapagkat normal lang naman po na gawin natin yun o evolution natin bilang mga Kristiyano na gawin o panampalatayaan siya, pagsilbihan siya araw-araw. Sinasabi po dito na sa ganoon din naman kayo, kapag nagawa ninyo, wala kang nanutos inyo, sabihin ninyo, kami mga aling mga kabuluhan, tumutubad lamang kami sa aming tungkulin. Gaya nga po nasabi ko kanina, na tungkulin natin o obligasyon natin na gawin o sambahin natin siya sa araw-araw. Kaya naman po, kapag tayo po yung naniligaw ng landas or hindi na po natin alam yung gagawin natin, isipin lang po natin siya o malampalataya po tayo sa Kanya. Next slide po. So ito po yung mga key points po na nais ko pong iwanan sa inyo.
So, ito po. Yung mga nais ko pong isipin nyo at ibabawal sa inyo. Faith. Ito po yung nilalaman ng verse 5 to 6. Faith. True faith. True faith. It doesn't matter how small or big it is, because the power of faith comes from God and not from human quantity. Ibig sabihin po nito, na hindi mahalaga kung ano po kalit or kalaki yung pananampalataya po natin kay God. Because siya naman po yung nagbibigay sa atin ng power or ng pananampalataya. Kaya naman po, huwag po tayo mag-base from human quantity or wag natin i-base yung pananampalataya natin sa ibang tao. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay bigyan ng ating Panginoon ng ating pananampalataya upang pagsilbihan siya o paglingkuran siya. Sabi naman po sa isa pa po, the power comes from God, not the size of our faith. A small amount of faith is a great can achieve things even if it's impossible. Yung mga bagay po na imposible, na kahit maliit po yung pananampalataya natin kay Lord, ay magagawa po natin yung mga bagay na imposible kahit alam po natin na gano'n. Ang lahat po ng bagay na magiging imposible, hanggang may pananampalataya po tayo sa ating Panginoong Jesus. So, next slide po. Ang sinasabi naman po dito sa duty, yung duty po, ito po yung pinaka-bridge niya po, yung 7 to 10. As God followers, doing what we are commanded is simply our duty, or not an option. Obedience is the best baseline of expectation from us, and it's not a favor we do for our God. Duty po natin na paglingkuran siya, at wala po tayong ibang option na gawin iyon. Ito po ay pinamahalan sa ating ating Panginoon bilang mga Kristiyano o kanyang mga tagasunod. Hindi po tayo nahihingi ng expectation or kapalit na masulian po yung mga ginagawa nating bagay na ikakalagod niya. Sapagkat ito po yung tungkulin natin at dapat natin itong i-cherish or pahalagahan. Next slide po. So, ano yung is our faith? Paano nga po ba natin mapapalakas yung pananampalataya natin? First of all po, read the Bible. Kapag po tayo nagbabasa ng manual of life, masasabi po natin na ano na po ang lahat ng nakasunod o ng kanyang salita. Kaya naman po, i-encourage ko po ang bawat isa sa inyo na magbasa po ng Bible kung hindi mo po kayo nagbabasa. Then consistent prayer po. Lagi po tayo magdasal sa kanya ay ultimo sa ating pagkising or bago po tayo matulog. Lagi natin siyang pasalamatan at magdasal tayo ang manalangin sa kanya. Then Bible study po. Sa mga hindi naman po nakakasali na atin ng Bible study, simulan niyo na po ngayon dahil may mga nagtuturo po sa atin o in-explain po sa atin kung ano po yung nakasulat sa Manual of Life ni Lord. At sumali din po tayo ng mga care group. Ang care group po ay parang manual din po ng Bible study. Kaya i-encourage po ang lahat na sumali po sa mga care group. So, ang sama rin po nitong lesson po na ibinahagi ko sa inyo ay kahit po na napakaliit lang po ng pananampalataya natin kay Lord or mahihina po at hindi po natin ito nararamdaman, lagi po natin isipin na kahit maliit ito, ay magagawa po natin ang lahat ng bagay na imposible. Magiging posible po siya hanggang naniniwala tayo sa Kanya o nananampalataya sa Kanya. Dahil may mga plano po siya sa ating buhay na nakalayo po sa kanyang kaisipan. Kaya naman po, huwag po tayo mawala ng pananampalataya kay Lord at magtiwala lang po sa kanyang mga plano. Inaano ko rin po na ang duty po natin ay paglingkuran siya at pagsilbihan siya. Hindi po tayo nahihingi ng kapalit o ng sukli kapag ginagawa natin o pinaglilingkuran natin siya. Sapagkat ito ang ating tungkulin bilang mga Kristiyano. Hindi po natin kailangan
mangingi ng mga kapalit na, Lord, baka naman, bigay niyo naman po ako ng ganito dahil pinaglilingkuran ko kayo. Mali po ang thinking natin na yun. Kaya, habang maaga po, ay pag-uwi natin ang pag-iisip natin sapagkat ito po ang nilalayan ng ating Panginoong Isus. Ito na po, to God be the glory. May special number nga po pala kami nandun. Pwede tinatawagan ko po sila dyan